Bakit nandito ka sa labas ng bahay? Di ba sinabihan na kita na ayaw kong makikita kang naglalaro dito sa labas ng bahay? Tay, ngayon lang po ako dito naglaro sa labas. At sumasagot ka pa ha? Tay, nasasaktan po ako. Ang tigas ng ulo mo ha? Tama na, Berto! Nasasaktan ang anak mo! Ikaw, di ba sinabihan na kita na wag mong palalabasin si Tyrone sa bahay? Dapat, nagbabasa at nagsusulat lang siya sa loob. Tyron, halika nga dito. Ano ka ba? Tapos na siya magsulat at magbasa. Kaya hinayaan ko muna siyang maglaro dito sa labas. Opo, Tay, tapos ko na po yung mga pinapagawa sa akin ni nanay bago po ako dito naglaro sa labas. Hindi kita kinakausap, kaya wag kang magsalita. Bakit? Mayroon ka bang matututunan dyan sa paglalaro mo? Ngayon lang naman lumabas si Tyron kaya wag mong pagalitan. Ako naman ang nagpumilit sa kanya na maglaro muna para naman makapagpahinga yung utak niya. Kaya ganyan yan eh. Dahil pinamimihasa mo. Siguro, kapag wala ako, hinahayaan mo lang na maglaro yan. Tay, tama na po. Ako naman po yung gustong lumabas at maglaro. Wala naman pong kasalanan si nanay. Di ba binili na kita? Kapag sinabi kong hindi ka lalabas, hindi ka lalabas! Tama na, Berto! Ngayon ka na nga lang uuwi tapos ganyan ka pa sa anak mo. Kaya lumalaki ang ulo ng batang yan eh. Dahil kinakampihan mo. Wala namang ginagawang masama si Tyron. Naglalaro lang siya tapos ginaganyan mo pa. Kaya walang natututunan yan dahil puro paglalaro ang nasa utak. Bakit ba? Matataas naman ang grado ng anak mo. Yan na nga lang ang kaligayahan niya dahil ayaw mo siyang payagan makipaglaro sa ibang bata. Bakit? May matututunan ba siya kapag nakipaglaro siya sa ibang bata? Di ba wala? Puro kalukuhan lang at away ang makukuha niya sa ibang bata. Ito ba yung dahilan? Tay, wag po! Tay! Tugabi ka nga dyan. Tama na nga, Berto! Tumigil ka na! Ikaw pumasok kang sa loob. Masyado ko naman sa anak mo! Mamaya mag-usap tayo. Anak, magmerienda ka na muna. Tapusin ko lang tunay. Ano bang dinodrawing mo, anak? Assignment mo ba yan sa school, anak? Opo, Nay. Sabi po ni teacher, mag-drawing daw po ko ng buong pamilya. Eh bakit malungkot yung nasa drawing mo? Kasi, di ba, laging galit si tatay. Minsan na nga lang siya umuwi dito. Tapos, lagi pa siyang galit sa akin. Nakikita ko rin, Nay, na malungkot ka. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo, anak. Pagod kasi siya lagi sa trabaho. Eh, ikaw, Nay, kahit pagod ka sa gawaing bahay, hindi ka naman katulad ni tatay. Mas pagod kasi ang tatay mo, anak. Kaya lagi mainit ang ulo niya. Eh, si tatay, hindi ko na nakikitang masaya kasi laging mainit yung ulo niya. Nay, parang pakiramdam ko hindi na ako mahal ni tatay. Kasi kahit anong gawin ko, hindi na ako mahalaga sa kanya. Lagi naman siyang galit kahit maliit lang yung pagkakamali ko. Anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa tingin mo ba, kung hindi ka niya mahal, magpapakahirap siyang maghanap buhay para lang may pakain sa atin? Eh, bakit ganun siya, Nay? Ginagawa ko naman lahat para maging proud siya sa akin. Alam ko naman po yun, Nay, pero nung kagaya nung umuwi siya, hindi naman ako palaging naglalaro sa labas, pero galit pa rin siya sa akin. Wala nga akong kaibigan, Nay, eh. Kasi lahat takot sila kay tatay, pati sa school, wala nang lumalapit sa akin. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nararamdaman mo. Hayaan mo, kakausapin ko ang tatay mo. Huwag na po, Nay. Sigurado, kayo naman po yung aaway ni tatay. Ayoko mag-away kayo dahil lang sa akin. Nasaan na si Tyrone? Nandun sa kwarto, nagsasagot ng assignment niya. Tawagin mo nga at magpapaalam na ako. Sige, sandali lang. Tyron, anak, aalis na si tatay mo.
pala, magpaalam ka sa tatay mo. Yung mga bilin ko sa'yo huwag mong kalilimutan. Opo, tay. O sige, alis na ako. Ikaw nang bahala sa anak natin. O sige, mag-ingat ka. Sige, pumasok ka na at tapusin mo na ang mga assignment mo. Anak! Malapit nang dumating ang tatay mo! Pumasok ka na dito! Baka maabutan ka pa dyan sa labas. Saglit lang po, Nay. O sige, bilisan mo! Pumasok ka na agad mamaya, ha? Opo, Nay. Oh, kanina ka pa ba? Akin ang gamit mo. Ba't nasa labas si Tyrone? Kanina pa ba siya sa labas? Ano ka ba? Nakakaawa rin naman yung bata kung lagi siyang nakakulong sa bahay. At isa pa, nandyan lang naman siya sa likod ng bahay natin. Tawagin mo nga si Tyrone. Mamaya na lang, mahal. Kumain muna tayo at nakapagluto na ako. Tawagin mo muna yung anak mo. Sige, tatawagin ko muna. Oh, magmano ka muna sa tatay mo. Oh, hindi ka ba lalapit sa akin? Sige na, anak. Mano po, tay? Tay, wag po sana kayo magalit sa akin. Kasi po, naglaro po ako sa labas. Hindi ako galit, anak. Alam mo ba na miss kita? Namiss din po kita, tay. Alam mo ba, may pasalubong ako sa inyo ng nanay mo. Talaga po, tay. Oo, anak. Nasa loob ng bag ni tatay. Sige, tignan mo. Sige po, tay. Hindi ka nagalit? Oo, mahal. Narinig ko yung usapan nyo ni Tyrone bago ako umalis. Nay, parang pakiramdam ko hindi na ako mahal ni tatay. Kasi kahit anong gawin ko, hindi na ako mahalaga sa kanya. Lagi naman siyang galit kahit maliit lang yung pagkakamali ko. Anak, huwag ka mag-isip ng ganyan. Sa tingin mo ba, kung hindi ka niya mahal, magpapakahirap siyang maghanap buhay para lang may pakain sa atin? Eh bakit ganun siya, Nay? Ginagawa ko naman lahat para maging proud siya sa akin. Alam ko naman po yun, Nay, pero nung kagaya nung umuwi siya, hindi naman ako palaging naglalaro sa labas, pero galit pa rin siya sa akin. Alam mo ba, mahal, napagtanto ko na masyado akong maipit sa anak natin, na hindi na niya nararanasan ang maging bata. Salamat. Di ba, sabi mo, nagluto ka na. Tara, kumain na tayo. Napagod ako sa biyahe. Sige mahal, mauna ka na, susunod na ako. O sige, bilisan mo